Pagpalang Sabado ng umaga. Dito po tayo ngayon sa pamilya ni Sister Cheryl Pastrana upang magbahagi o mag-share ng salita ng Diyos na nakasulat dito sa Biblia po. Ang gamit natin Biblia o dala ko, Poimen Bible, na salita ng Diyos. Ang Biblia ng mga pastor, ayan. Poimen. Ito po ang ating gagamitin sa ating pagbabagi, pagsasalita, pagsasaliksik ng kasulatan. Ano po, kasi mabuting bagay meron tayong ginagamit na kasulatan o Biblia sapagkat dito po natin malalaman ang buhay ng tao kung ano siya. Yan. Kasi hindi natin pwedeng husgahan ng tao, pero ang Biblia pwede niyang husgahan ng tao. Kaya ang tawag naman dyan ay konsensya. Ang tanong, may konsensya pa kaya? Sabi nga nila, no, yung commercial ng sabon, ang sagot ng konsensya. Sige, bago tayo papalaot doon sa pag-aaral, tayo muna ipanandaliang dudulog sa Diyos upang siya nga tumulong sa bawat isa sa atin. Panginoon Diyos, sa aming Ama, minsan pa, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng Ebanghelyo. Buksan ang puso't isip ng bawat isa upang sa ganun po paginabangan namin lubos ang iyong turo at aral. Sapagkat ang iyong turo at aral ay talagang mapapanaligan po namin. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Sa buhay po natin ito sa babaw ng lupa, meron pong iniutos ang Diyos sa bawat taong nilalang. Kumbaga po, kung meron tayong mga tungkulin, ito po ang tungkulin na binigay ng Diyos para sa tao. Wala po siya pinipiling tao. Kung ano man po yung reliyon mo, hindi po pinag-uusapan ng reliyon mo. Ang pinag-uusapan yung utos para sa iyo, kaibigan, at para sa lahat ng tao. Tignan nyo po ang nakalagay dito sa eto. Basahin lang po natin yung nakasulat dito sa libro ng mangangaral. Ano po? Ito. Ito ang mga katuruan ng mangangaral. Ang anak ni David na hari ng Israel. Yan po ang mangangaral. Dito sa mangangaral, chapter 1, verse 1. Yan. Ito ang mga katuruan. Turo ng mangangaral. Ang anak ni David na hari ng Israel. Okay? Sa verse 12, ako ang mangangaral ay naging ari ng Israel. Yan. So maliwanag po. Ari siya ng Israel. Ngayon, meron pa siya sinabi rito. Ano po? Itong kanya sinabi. Dito sa verse chapter 12, verse 13, ang sabi ng mangangaral ng hari ng Israel, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Pansinin nyo, isa lang ang aking masasabi. Bilang hari, nakita na niya ang lahat eh. Siyempre, hari yan. Pinapatnubay siya ng Diyos. Kaya nga mangangaral siya. Kaya nasabi niya, anong sabi niya? Sa kabila ng lahat ng ito, yung kanya natutunan. Isa lamang ang aking masasabi. Ay ang tanong, ano yung isang ito? Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. One and only commandment.
sa lahat ng nakita na niya. Ibig sabihin, ito yung nararapat nating gawin. Anong nakalagay? Matakot ka sa Diyos. Anong kasunod? Sundin mo ang kanyang mga utos. Hindi ka makakasunod sa Diyos kung hindi ka magkaroon ng takot sa Diyos. Tingnan nyo po ang nangyayari sa ating mundo. Kung may takot ba ang tao sa Diyos, gagawa ba sila ng iba't ibang klaseng krimen? Unang-una, ang sabi ng Diyos, tingnan natin. Dito po sa Exodo, chapter 20. Anong nakalagay? Meron nakalagay dito eh. Exodo 20:13. Huwag kang papatay. Ang sabi ng Diyos, huwag kang papatay. Pero ang nangyayari ngayon, maraming bansa ngayon ay pumapatay ng tao. Ang mga leader. Bakit po? Hindi ba nila alam na masama ang pumatay? Kaya nga huwag kang papatay, sabi ng Diyos eh. Ibig sabihin, yung salitang wag, nag-uutos ang Diyos. Huwag mong gawin yan, ang pagpatay. Kasaysayan ng Biblia po, kung babasahin mo, nag-uutos ang Diyos na magpumatay ka. Pero pag inutos ng Diyos, walang problema eh. Pero huwag mo intindihin yun. Ang intindihin mo yung utos na huwag kang papatay. Tignan pa natin yung salita ni Jesus. Dito sa Mateo, tignan natin ano. Binubuklat lang natin. Meron kasi nakalagay din dito. Ito po, babasahin ko ano. Sa Mateo chapter 10, 26. Kaya't huwag kayong matakot sa kanila. Walang matatago na di malalantad, at walang nalilihim na di nabubunyag. 27. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ay ulitin ninyo sa liwanag, at ang ibubulong sa inyo ay inyong ipagsigawan sa lansangan. 28. Huwag ninyong katakutan ng pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, katakutan mo ang Diyos na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Ang sabi ng Panginoong Yesus, matakot ka sa Diyos. Pero huwag kang matakot sa pumapatay ng katawan. Ibig sabihin, huwag kang matakot sa tao pumapatay. Kasi yun lang ang kaya niyang gawin, pumatay. Na hindi naman niya kayang ilugmok ang tao sa impyerno. Kundi sabi ni Jesus, matakot ka sa Diyos, sapagkat siya may kapangyarihan na maglukmok sa iyo sa impyerno. Kung dumating po ang puntong papatahin ka pala, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Bagamat totoong nakakatakot yan. Yun lang pagbantahan ka eh. Nakakatakot na. Yung pa kayang tutuhanin. Pero hindi yun ang buod. Ang nakalagay dito, matakot ka sa Diyos. Bakit po sinabi ni Jesus na matakot ka sa Diyos?
Kasi po ang Diyos ang maglalagay sa tao sa impyerno. Yung pumapatay ng tao, walang kakayahan para daling ka sa impyerno. Kasi pag pumatay siya, may impyerno din siya. Kasi ang utos ng Diyos, huwag kang papatay. Kaya sabi ng mga ngaral, ang hari ng Israel, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Ang isa sa kanyang utos, huwag kang papatay. Pero marami pong mga tao ngayon, leader ng mga bawat bansa, ang hindi natakot sa Diyos. Bakit? Pumapatay po sila eh. Nung araw, pagka nakapagsalita ka lang ng hindi maganda, papatayin ka nila. Remember, the Marcos regime. Ang dami pong namatay, ang daming nawala mga tao. Noon, napakasira. Nagsalita ka lang ng hindi maganda sa gobyerno, delikado ka na. Itong mga sundalo naman at mga pulis, akala mo naman, ginagawang manok na lang ang mga tao kung patayin. Siguro po hindi sila natuturuan ng aral ng Diyos. Kasi kung isa kang pulis, isa kang sundalo, pag natuturuan ka ng aral ng Diyos, irespeto mo ang Diyos at igagalang mo ang Diyos. Pero iba na po ngayon eh. Naalala nyo ba? Ang sabi ni Sarah, irespeto at igalang. Ang alin? Yung desisyon ng 19 na senador niya. Isipin niyo po yun. Iniutos niya. Bakit? Diyos ba siya? Diyos ba si Sarah? Tao rin siya. Pero ang utos niya, nagsalita siya doon sa Davao, sa lugar nila. Respeto at igalang ang desisyon ng kanyang 19 na sip-sip na senador. Alin daw ang igagalang? Hindi. Yung 19, ayaw na nilang malaman kung saan dinala yung pera ng taong bayan. Bilang nagbabayad ng buwis sa gobyerno, bahagi ka ng paglago ng gobyerno pag nagbabayad ka ng buwis. Ngayon na lang po na-accept yung mga minimum wages eh. Nung araw kami, ultimo 5 centimos na komisyon ko. Kasi ang trabaho ko po noon, may sweldo na ako, meron pa akong komisyon. Depende po sa komisyon ko. Lahat yun binabayaran ko po. Sweldo, komisyon. Pagdating na sweldo, nakalagay na po doon yung tax. Kaya hindi pare-pareho ang tax ko noon eh. Pagdating ng isang taon, pag mag-file ka ng ITR mo, nangyari sa akin, ako pa yung may utang. Isipin niyo po yun. Bayad naman ako, siyempre. Bilang mamamayan, bilang tapat na mamamayan ng Pilipinas, magbayad ka ng buwis. Kasi parte ka ng pagunlad ng bansa mo. Kasi yung tax mo, yun ang ginagamit para itayo yung eskwela, itayo yung mga ospital, mga tulay, kalsada, at mga ano pa, sweldo ng mga taong gobyerno. Ang masakit, yung kukunin yung pera mo sa gobyerno at dadalhin sa kung saan-saan na hindi naman nila sinasabi. Kaya hindi po natin masisi ang mga tao sa sabi niya, magnanakaw yan. Bilyon ang ninakaw niya. Kasi nga po, ayaw nilang ibulgar yung totoo. Tignan niyo po si Jesus nung nangangaral siya.
Anong gusto ba ni Jesus? Kasinungalingan. Pagka ganyan, kinukuha na niyang papel ni Satanas. Tignan natin. Nung nangangaral sa lupa po si Jesus Christ, anong kanyang tinuro? Chapter 8. Ganito po ang sabi niya. Sa 42, sinabi ni Jesus, kung talagang ang Diyos ang inyong Ama. Kung talaga, ibig sabihin ng mga kausap niya, hindi assurance na talaga ang Diyos ang kanilang Ama. Kasi nangangatwiran ng mga ito noon nang wala sa lugar. Tignan niyo po ha. Kasi dito sa 39, tignan ninyo, dito natin simulan. Sumagot sila, si Abraham ang aming ama. Sinabi sa kanila ni Jesus, kung kayo'y tunay na mga anak ni Abraham, gawin sana ninyo ang kanyang ginawa. Ano ba ginawa ni Abraham? Sumunod po siya sa Diyos eh. Kung ano utos ng Diyos kay Abraham, hindi na nagsasalita si Abraham, sumusunod na lang siya. Pag sinabi ng Diyos, Abraham, magwalis ka, magwawalis na, wala na. Walang katwiran. Yan po sinasabi ni Jesus. Gawin ninyo yung ginawa niya. Anong ginawa ni Abraham? Sumunod siya sa Diyos, hindi siya nagreklamo. Basta sunod lang na sunod. Kaya nga tawag sa kanya, kaibigan ng Diyos. Kasi masunurin po si Abraham. At yan po ang sinasabi ng ating Panginoong Yesus. Yung kausap niya, sana maging ganyan kayo. Tignan nga natin dito. Meron kasing sulat dito. Tignan ko ah. Meron kasing mababasa po rito. Tignan lang natin ano. Eto. Yung tungkol kay Abraham. Sa sulat ni Santiago, Apostol Santiago. Eto, babasahin ko po. Sa chapter 2, verse 21. Hindi ba't ang ating amang si Abraham ay tunuring ng Diyos na matuwid dahil sa kanyang mga gawa? Ano yung gawa ni Abraham? Ito. Nang iandog niya sa dambana ang anak niyang si Isaac. 22. Dito nakikita mong magkalagip ang kanyang pananampalataya at mga gawa at naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Alin ang gawa? Yung pagsunod. Iandog po ni Abraham si Isaac. Nang akma pong sasaksakin na, iandog ka eh. Ang sabi ng Diyos, Abraham, wag mong gagawin yan. Isipin nyo, kaya yung kanyang pananampalataya napakatindi. Sinabi ng Diyos, iandog mo nga anak mo. Sinabi ba ni Abraham, ay Panginoon, isa lang ang anak ko, iandog ko pa? Hindi. Nang sinabi ng Diyos, iandog mo. Antibano, kinabukasan tumalima na si Abraham. Sinama si Isaac sa bundok at doon iyahandog. Pero nung akma na siyang papatay para ihandog, susunugin siyang buhay. Nakapatong na sa mga kahoy. Ang sabi ng Diyos, Abraham, huwag mo sasaktan ng anak mo o huwag mong papatayin. Yun po yung pagsunod niya. May takot kasi siya sa Diyos. Isipin mo, ihandog mo ang anak mo. Hindi siya nagreklamo. Kasi may takot po sa Diyos si Abraham. Pero sa panahon natin ngayon, ayun, pinakita po sa balita. Napanood ko eh, kahapon at saka kanina, o kagabi. 2 days ko napanood. Nasa loob ng simbahan pa si Sarah. Nagsimba pa doon sa kanila sa Davao. At nung lumabas, ang sabi niya,
irespeto nyo at tanggapin ninyo ang desisyon ng 12 ay 11 senador ko. Na ano? Hindi na ibubulgar yung katotohanan. Ililibig na nila yung impeachment case. Dinala na po sa archives. Mistulang patay na po yun. Pwede raw mabuhay. Paano? 11 na senador niya ang bumoto. Huwag nang ibulgar yan. I-archive na lang natin yan. Si Robin Padilla gusto niya ma-dismiss. Si Bato gusto dismiss. Gusto ni Rodante Marcoleta, isang iglesia ni Cristo, i-dismiss. Pero tumutol si Chis at saka si Peter Cayetano. Sabi na, i-archive na lang. Ano ba pinagkaiba ng dismiss at saka ng archive? Ang dismiss totally patay. Ang archive, pwede pa buhayin. Kung meron magkakaroon ng himala. Sa dami po ng MR sa Korte Suprema, limbawa, merong nag-MR ng mga, sabihin na nating 100 sa kasaysayan. Ilan lang yun na-aproban ng Supreme Court? Sabihin na natin 5. So, ibig sabihin, sa 100 na nag-MR sa motion for reconsideration niya, halos patay na po, halos dismiss na rin eh. Sabi naman itong si Bongbong, ang presidente, tali ang kamay ko dyan kasi impeachable ako. Kasi hindi naman tinignan ng Korte Suprema yung mga ebidensya ng Kongreso. Hindi po nila pinag-aralan. Ngayon ang sabi ni dating Justice Ascuna, sana magkaroon ng oral argument para may paliwanag ng mga justices ng korte sa harap ng mga kongresista kung ano yung naging problema. Mukhang nabingi na po yung Korte Suprema. Kaya sabi nila, pera-pera lang yan, ang sabi ng mga miron. Sa Pilipinas, naalala ko yung mga drugs. Alam niyo yung mga drugs na pinuslit dito sa panahon ni Duterte? Ilang bilyon yan? Una, ang Bureau of Customs, si Paildon. Naging kumpare niya yun. Lumusot yung droga ng China. Ngayon, para walang masyadong kahiya si Duterte, tinanggal si Paildon, nilipat sa custom. Ay sa Muntinlupa. Pinalit naman si General Peña. Lumusot na naman yung droga. Di dalawa. Nasaan yung droga? Ang sabi ng PIDEA, nasa kalsada na ginagawa ng pera. Anong lumabas sa balita? Sabi ng Chinese, kaya nga gusto namin sa Pilipinas, mukha kasing pera mga Pilipino. Hindi ba totoo yan? Yung pumasok na yung chick dito sa mga illegal na yung chick sa immigration. Bawat yung chick isa, 10,000. Yun yung mga pogos. Gaano sila karami? Yung iba criminal para sa China. Dahil kaibigan ni Duterte ang China, pinapasok kahit ng mga kriminal. Dito pa sila nagasik ng kriminalidad nila sa bansa natin. Ngayon lang nangyari na panahon ni Bongbong. Nasa wata yan. Pero hindi totally nasa wata. Meron pa rin natitira. May takot ba sila sa Diyos? Wala! Kaya ang sabi ng mga ngaral ng Israel, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Nagsisimba ka pa man din pagkatapos iutos mo sa taong bayan ng Pilipinas, tanggapin na lang, irespeto ang desisyon ng aking mga halagad. 11 na senador. Tama ba yon?
Kung talagang wala kang kasalanan ang sabi ng taong bayan, kung wala kang tinatago, anong kinatatakot mo? Tama nga naman. Ano ang kinatatakot mo? Vice President Sara Duterte. Ang tawag nga sa iyo, Piatos Lustay. Salamat Panginoon Diyos sa katotohanan. Ang Biblia po ang magre-reveal ng mga gawang mali ng isang tao. Hindi po kami magre-reveal. Ang salita ng Diyos. Kaya sabi ko nga po sa kanina diyan natin malalaman kung ano ang gawa natin pag gagamit tayo ng Biblia. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Kayo pong mga nanonood ng video ito, walang pong personalan yan. Gumagamit tayo ng Biblia at gumagamit tayo ng nangyayari sa ating kapaligiran. Kaya patas po tayo. Wala tayong kinikilingan. Kung nasasaktan man kayo, salamat nasasaktan kayo. Ibig sabihin, buhay kayo. Kasi kung hindi na kayo masaktan, buhay man kayo, pero patay na kayo. Wala na kayong pakiramdam. Anong tawag sa inyo? The living dead. Sige po, ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Siya naman po si Sister Cheryl Pastrana. Dito po tayo sa Barangay 96, Sony District 1, Tondo, Manila. Sana po meron kayo natutunan sa Biblia. Hindi ko po aral ito. Aral ng Biblia. Ano po? Aral ng Diyos. Kaya kung meron po kayong takot sa Diyos, sumunod na lang po tayo sa kagustuhan ng Panginoon Diyos. Amen? Amen. God bless us all po. Bye-bye.